Kaya lang, pag natawag ka sa tunay na paglilingkod, yun ang mahalaga, yung kaligtasan mo. Pero yung pagiging firm mo sa lahat ng mga live talaga, doon nakakahanga ka talaga, kuya. Pero napapalitaw yung Tsaka masarap umakyat doon. Masarap umakyat kay Biorista. Talaga open-minded lahat. Tama. Sa mic ko, kumakampi ko sa kapwa ko Katoliko. Normal yon, Katolik ako. Pero pag inopen ko na yung mic ko, nagsalita ako, hanggat maaari, ayoko yung maging bias. Yun ang totoo. Na hindi ako fair pag naka-close ang mic, kung minsan may opinion ako sa sarili ko, na nasasabi ko na, ganyan pala sinasabi. Kaya lang Kuya Biorista, hindi naman sa ang papansin ko talaga, parang matimbang sa iyo yung pagiging yung sa kay Kuya Robin. Doon ako na doon na kay Kuya Robin. Kasi marami siya natututunan kay Kuya Robin. Kuya Robin kasi malamya or medyo very kalma hanggang doon sa bardagulan. Doon ko mapapansin ba na pag halimbawa, sige, binababa mo kasi magulo na. Pinapakyat mo si Kuya Robin, tapos binibigyan mo siya ng time. Yung parang ganun, pero siyempre, maakyat dyan yung makilalang mga defender ng Katoliko, sila Sikh Destroyer, sila, di ba? Binibigyan mo ng, pero bakit ganun, Kuya? Bakit mas, hindi naman sa pero bakit? Alam mo, Kuya, hindi ko alam bakit parang iba respeto kay Kuya Robin. Hindi ko rin alam sa sarili kasi, ewan ko ba, bakit parang pag si Kuya Robin nagsasalita, iba yung ko sa kanya, kay Richard, isa rin yan. Parang magaan ang loob ko sa kanila. Parang iba yung gusto ko silang irespeto. Hindi sila katulad nung iba na salita, wala namang kwenta. Hindi na. Pero kasi gano'n yun lang. Pero nakakahanga yung kaya yung programa mo talaga, yung bibigyan ng panahon, nagbibigyan ng time, lahat talaga. Pero siyempre hindi naman ako panatikong Iglesia ni Cristo, Kuya. Kumbaga, nagiging matalino lang din tayo dun sa sa latag, sa aral. Kasi hindi naman sa magaling na kung sino magaling na speaker sa TR or kanino. Dun tayo sa aral. Sa aral talaga kasi pagdating ng panahon, mawawala din naman tayo sa mundo bakit hindi tayo mag-stick dun sa yung pangakong buhay na walang hanggan? Mahirap yun pag ina-idol mo yung isang bagay tapos pagdating ng araw, wala ka rin pala, di ba? So, yun. Kasi kaya ito, ang gusto ko kasi mangyari, marami kasing paratang sa inyo. Marami ko naririnig na sinasabi tungkol sa inyo. Kaya ako, gusto kong magkaroon ng pagkakataon na kayo makapagsalita, makasagot kayo kung totoo ba yung mga sinasabi na naririnig ko. Gusto ko sa bibig nyo mismo manggaling yun. Kaya ako, binibigyan ko talaga ng pagkakataon yung INC na magpaliwanag. Ayoko yung, siyempre yung totoo ba yun? Totoo ba? Pero kaya view, may nakikita ko. May napapansin ako, pag Iglesia ni Cramba, lagi na lang sa live mo pinapatunayan na si Ka Felix Manalo ang tunay na sugo, ang Iglesia ni Cristo ang maliligtas. Laging ganun ang takbo Diba? Halimbawa, mayroon kang ino-open na topic. Tapos, lumiliko yung mga may sama ng loob sa Iglesia ni Cristo. Pag halimbawa, may MCGI, may Katoliko, may ibang sekta, pinagtutulungan ng Iglesia. Napansin mo yun, Kuya? Pinagtutulungan din. Di ba? Pero sa akin, pagka gano'n, ang sarap lalong magpaliwanag. Basta walang ad home. Paliwanag lang. Maganda doon kahit paano hindi ka i-interrupt. Masasabi mo lahat. Ngayon, kung gusto mong i-rebat mo, aral din. Hindi ganito sa iglesia, negosyo yan, ganito. Wala namang maniniwala sa'yo kahit anong sigaw mo ng gano'n. Bakit? Dami iglesia ng Cristo, alam ang katotohanan. Paano mo ngayon maaakit yung kapatid? Dapat, kung magsasalita ka ng totoo, or general ang inaakit mo, lahat, kahit sino pa yan. Bakit katotohanan sasabihin mo
Pero kung paninira lang ay wala. Hindi mo maaakit kahit sino. Kaya hindi nakakapagtataka Kuya Richard ba, may pamamayag kasi kami kanina. Yung mga yung mga tinulot na ng Diyos na madaya ng kasinungalingan na kahit anong linaw ng papapaliwanag mo, hindi na talaga maintindihan. Agoy. Sige, Kuya Buris. Kuya View, Bukas na lang uli. Anong topic mo Kuya bukas? Yung nag-debate so ang paksa natin ay, ano ba nito? Sino ang mga hinirang pinili at mga tunay na lingkod ng Diyos? Ah, okay yan. Pero Kuya View, if ever na meron ka ng halimbawa, kasi nasundan din naman kita, yung wag lang humangga doon sa pagbibintangan ka na nila na Paano? panig ka sa kay Kuya Robin, yung mga ganun. Kahit ano sabihin nila sa akin, Bukas ang ire-ready ko dyan, Kuya Buris. Mula pa, panahon pa ng mga unang tao, yung paghihirang. Hanggang sa huling araw, maganda yan. Basta Kuya View, mabuhay sa ka. akin, ako'y kumakampi sa inyo, isipin lahat yan. Ako kasi gusto ko, maraming paratang sa inyo, kayo lagi kasi naririnig ko, kahit wala kayo sa platform ko, kayo tinitira. So gusto ko sumagot kayo. Kung totoo ba yung mga paratang na yun, yun lang ang gusto ko. Pagbintangan nila ako, kampe ko. Wala akong pakialam. Importante sa akin, makasagot kayo. At malaman ko mula sa bibig ninyo kung tunay ba yun. Yun lang ang gusto ko mangyari. So salamat po, baba na Kuya ako. View, mabuhay kayo. Sige, thank you. Ingat po kayo. Hindi, okay yan. Nagplano na kami ako pag may time siya. Dadaling ko sa museum. Oo, Kuya. Yung kay Kuya, nung nag-start si Kuya Viewerista sa TikTok, yung siya lang din yung Kuya, yung sige, sabay-sabay na kayo, isa-isa yung mga ganun, binibigyan ng time. Mm. Pero talagang nagniningning yung Iglesia ni Cristo sa programa niya. Agoy. Kasi paano ba, nandun si Isgad, nandun yung mga Catholic defender. Pinagtutulungan talaga minsan si Kuya Robin lang mag-isa. Tapos Oo. minsan may mga yung mga kapatid na yung mananampalataya pero medyo may kakulangan din, hindi naman speaker. Pinagtutulungan nila pero binibigyan ni Kuya Biorista ng time na Nasubukan ko na rin na ako na mag-isa eh. doon Kuya. Puro adob sila ang nakasabay ko. Sila Way. Si Way, si Uncle, sila yung nasa MCGI na yan, hindi ko na matanda ng pangalan. Lahat yan. Puro tira. Pero ako, leksyon lang, talata ng Biblia. Pagka nabitin ako, tutuloy ko. Pagka binigyan niya ako ng oras, itutuloy ko ulit. Tuloy. Kaya tonto kasi Buerista kasi sabi niya na i-continue yung dapat sabihin. Tsaka Kuya Richard, Mm. yun naman ay hindi bagong bagay sa atin na halimbawa, hindi naman sila magkakaparehas ng pananampalataya, nagkakabigwasan nga sila eh. Pero pag may Iglesia ni Kristong kasabay, nag-merge sila, parang nagbo-voltage 5 sila. Oo. Pero alam mo yun sa Yun ang audience, napansin ko talaga. yung audience naiinip eh. Pagka aantayin nila yung sagot mo, hindi maalis eh. Pag tinuloy mo na uli yung sagot, yun, kasi sila, halimbawa, may nag-add home. Babalatan na nila yan, tuloy-tuloy. Hindi ako nag-add home. Siko lang ng konti, pero wala akong binabanggit. Sinasagot ko lang yung nila. Wala kasalanan mo to, Yung Smoke. sinasabi nila, pero tuloy pa rin yung nakahanay na dapat sabihin. Kasi Wala, yun ang paksa eh. smoker. Huwag lalayo sa paksa. Ako ilang beses ako hinamon ng Mahilig ka daw debate mag-ad dito pero home. siyempre hindi naman ito lang naman ang dapat maintindihan ng mga nakikinig na kaming mga Iglesia ni Cristo hindi kami pangahas. Nag-adhom ka daw dun kay Viewerista Kung eh. pagdating sa aral, alam namin kung paano i-depensa. Pero hindi kami magpangahas talaga. Hindi kami pangahas. Hindi kagaya ng MCGI, konting nalalaman lang. Akala mo, stockholder ng MCGI. Ito namang mga Catholic Faith Defender, akala mo naman, di ba? Yung parang ganun. Hindi ko mapapansin mo, pag nagpaliwanag sila,
pagka nasa course exam na o nasa ano na, kani-kanyang opinion na lumilitaw. Halimbawa, yung kay si Manalili, sila Boy Letra, nadudula sila yung sariling opinion na nila yung lumilitaw, kaya pagka naka-record na, kontra na sila. Sila na mismo banggaan. Oo. Kaya yung nangyaring hindi pagkaintindihan ni Kuya Trico at saka ni Kuya Warrior, yung tuwa ng mga kalaban man, nag-aaway yung... Kasi sa kanila, hindi bagong bagay na magbabangayan sila. Pero kung titignan mo yung diwa nung pinag-awayan nila, ang makikita mo doon, sinasaway lang si Trico na huwag ka mangahas. Yun. Sa Katoliko, ganun bang pagtatalo nila? Hindi. Aral mismo pinag-awayan nila. Oo. Aral, personalan. Hanggang ngayon. Si Ate Queen, yung Queen Marta, tsaka si Joan D. Arc, at tsaka yung si Nash. Hanggang ngayon, hindi sila tumitigil na magbabangayan. Abangan nila yung pagsasanib pwersa ng shield at TR. Wala nang adom ngayon, aral sa aral na. Yun ang kagandahan. Hindi kasi alam mo kung bakit. Kasi nauna sila talaga dyan sa pag-adhom, pang-aasar, pang-edit. Nung binuweltahan sila ng TR. Lalo na si Kerubin, di ba? Iyak sila. Hanggang sa mga lahat ng buwelta, naramdaman nila na uga sila. Ngayon, nasabi namin, tapusin na yan, huwag nang ganyan. Aral sa aral lang tayo. Kung i-adopt nila tayo, sanay na tayo dyan. Pero pagdating sa aral, sang banda, sang kanto sila pupunta pagdating sa aral? Sabi ko. Anong kantong hahawakan ng mga Katoliko kahit magsama-sama pa sila ng mga Protestante? Saang kanto silang hahawak, ilalaban nila sa aral ng Iglesia ni Cristo? Yun ang paniningin natin ngayon, hindi yung adhom na nakikita nila. Kasi kumisa yun na nakikita nila. Pero kung susuriin mo, sila naman na nauna Siyempre, tao lang tayo. Totoo yun. Di ba? Pero official naman tayo. Pero sa official, hindi ginagawa yan. Alam nila yan. Tsaka kuya, sila una nag-edit ng mga kapilya natin na nilalagyan nila ng apoy. Yung sugo natin, yung nilalagyan ng sungay, yung kay Eduardo. Lahat, silang nauna dyan. Ginantihan sila ni Kuya Robin. Tapos eto ang malupit. Etong masakit sa kanila. Yung nagpo-post ng mga kahihiyan ng ginagawa ng Katoliko. Sino nagpo-post online nun? Mga Katoliko din naman. Ginagrab lang naman ni Kuya Robin yun. Oo. Ganun nga. Kaya ngayon, usapan, pati sa mga kaibayo natin sa pananampalataya, mag-negotiate tayo. Usapan na lang, aral sa aral, wala nang adhom na yan. Ngayon, kung hindi nyo na lang kayang sagutin, manahimik na lang, huwag nang adhom. Tama na yan, itigil na. Kaya kung hindi nyo ititigil, kami ititigil na namin. Basta ako Kuya Richard, hindi lang ako mag-promise, pero siyempre, pag ganun talaga, hindi na ako magsasalita kasi real talk ako Hindi, sa ibang bagay. Yung bagay na wala kang sasabihin Kasi ako kuya, nakilala lang din naman ako sa TikTok kahit sila ayon sa Catholic. Sila kasi kumbaga you will taste the dose of your own medicine. Yun man ang binibigyan niya. Sinusuklihan ko lang. Yung sa'yo lang yun. Ganun na lang. Ikaw na sa akin lang magdadala. yun. Oo. Baga sa Bida ka walang kinalaman ng TR dyan. Walang Bida kinalaman ng ang shield. sayo. Ganon. Yes. Sa INC Ganun na ama lang, sa'yo. Kaya ang sa akin yung kasi minsan hindi na rin sila matino kausap Kumbaga kung anong binubuhos nila, ang buong akala kasi nila hindi kayang ibalik sa kanila. Oo. Hindi kayang ibalik sa kanila. Kasi maakyat la Boy Letra. Eto bakit magla-live si Boy Letra, nagpapatanong siya, pero pag naramdaman niyang Iglesia ng Cristo ang umakyat,
ang umakyat, sige kaya. Sige, sige. Sa 22,000 viewers ngayon, sana hindi kayo kagaya ni ginawang radyo na lang, natulog na din. Pero ito lang naman, ah, sa panggagaya ng ibang mga kaibayo sa TR, pati logo, pati identity ng mga speaker ng TR ginaya. May nangyari ba? Wala din naman eh. Walang nangyari. Nung lumabas ang TR, way back 2 years ago, ang TR, nagkaroon Number ng 1 talaga si milestone. Paul sa chismis, oh. Tapos ginaya nila, nagkaroon sila ng ethos bottom, diba? Sa pangunan ni Nash Benavides. Yun ano nila, yun talaga. Anong nangyari? Nag-away-away sila. Nagmumurahan silang magkakapatid sa Katoliko. Nawasak ang ethos bottom. Si TR na halos nung maalala ko nung bago pang TR, halos thrice o 4 na beses sa isang linggo may debate talaga, may umakyat nakikipagdebate. Ang nangyari, wala din, 'di ba? Hanggang ngayon ayaw na nga nilang umakyat sa TR eh. 'Di ba? Kaya ang TR nagkaroon ng milestone. Aside sa naging milestone ng TR, Milestone. nagkaroon siya ng anak si Shield. Si Shield naman nakikilala na din. Si Ethos Bottom ba meron bang ano? Kaya pag ikaw ay Katoliko, mag-isip-isip ka na. May milestone daw. Bakit real talk ang pag nagsalita ka ay tagos sa laman namin, tagos sa buto namin. Hindi kuya, real talk lang talaga ako kuya. Okay, Araw sige. si Real Talk. Given na, given. Okay. Kaya hindi, totoo naman yun. Yung Oh. sa Iglesia ni Cristo kasi, sana inaral nyo. Kasi sa amin may pangako kasi ang Diyos sa tunay niya na bayan. Darating sa kanyang kaluwalhatian. Kahit sa TikTok nga, umaani ng tagumpay. Ang hirap Real talk naman talaga. Ang hirap Dapat lang itanggihan. talaga pangalan mo real talk. Huwag mo na baguhin yung real talk Huwag mo nang babaguhin yan. Walang Real Talk. Ang hirap itanggi nun. PBBF. PBBF, baguhin mo yung pangalan mo, PBBF. Kaya Richard, bakit ganyan yan? Sinundan ko kasi si Mr. President dahil nagpanggap yan na isang tupa. Kaya sinundan ko yan, kaya ginamit ko yan. Dahil para malocate ko kung ano talaga siya. Yun pala talaga, patunayan ko na hindi. Panggap talaga siya. Panggap. Kasi ang platform nila ay DDS. Ako, hindi naman ako, wala akong pinapanagin sa PBM at saka kung tutuusin. Kumbaga doon lang tayo sa neutral. Kumbaga wala tayong walang masamang tinapay sa atin eh. So, ang ko lang, yung nagpapanggap na Iglesia ni Cristo Kunot, pero ang ugali pagdating sa pagkikipag-usap dun sa mga kapatid, kahit sa mga kapatid na lang, respeto dapat. Marami Hindi yan. niya Kuya. yung binabalo. Sa ngayon, marami yan yung nagpapanggap. Ano yun? Hindi, Ano yung basta talaga? yung kahit anong gawin nila, yun na nga sabi ni Kuya Robin, kahit magtulong-tulong pa kayo, hindi nyo mawawasan ng iglesia. Ngayon pa ba? Diba, nagkaroon tayo ng matinding pagsubok na ang buong akala ng lahat masisira ng iglesia, minasira ba? Wala eh. Kaliwat ka ng pagtatagumpay pa rin. Ang nakaka-surprise pa dun sa akin, nung sinabi ko yung lugar na dati kong sinabi tagaron din siya, alam niya rin yung lugar, alam niya rin yung mga dako to. Kapanipaniwala sa umpisa pag una mo ma-encounter. Pero sa yung flow ng usapan, doon mo na makikita na tanggap to.
Kaya nakakasira siya. Tingin mo nila yun. Paul, nagpapanggap Ano, ka. ang Masama layunin nun yan, ay Paul. gusto lang makisakay. Gusto makisakay. Ayun ang layunin, gusto sumakay. At Ayan, Paul. gusto Sumakay niyang kasi. sirain ang image ng Bakit hindi ka ano naglakad, dito, Paul? yung iglesia, yung mga kapatid. Yun gusto niyang sirain kasi gusto niya pag-awayin yung mga kapatid. Parang gano'n. Kuya, Alex po. Oh, ako, Alex, Ayun kasi Ano po yung yan? nasa username mo. Si Mr. President po, nung isang gabi po, inasumpungan ko nga po yan na ang tawag po dito. Pinangungunahan niya po yung live po ng mga supporters DDS. po ni BBM tsaka ni Duterte po. Nagtataka po ako kung yung mga nagsasagutan po ba doon, mga kapatid po o hindi, o mga sanlibutan po. Nag-comment po Sanlibutan. ako doon, nag-comment po ako doon, sabi ko po, alam ko po yung lokal niya, pati yung purok grupo niya, tapos pinlock na po ako. Which is sinabi po ni Kuya Rich po, sana hindi ko po ginawa yun. Para Kuya, ganito, Kuya mabusisi Kitaro. pa po. Kuya Kitaro, alam mo na nung una, inaway ka na nga. Inaway ka na nga nun, di po ba? Opo. Kaya nga, doon ako namagitan sa inyo dahil nagsasalita ako dahil meron doon isang tao na sinusubok na malapit ng ilubog. Ngayon, ganun yung ugali niya na pinakita. Kumbaga, wala siyang respeto doon sa mga nandoon sa live ni Kuya Luigi. Doon ko siya doon ako nag-start na Kay na-curious. Hindi kapatid to. Jean Scott. Kasi ang isang kapatid, ano po yan, Naka-record ako eh. tumatanggap ng payot saway. Hindi nangangatwiran. Opo. Pagka pinayuhan ka ng isang kapatid, nananahimik ka, talagang makikinig ka, tumatanggap ka ng saway. Sa kanya, iba ang diwa niya eh. Hindi siya nagpapasaway lang. Mata pa, naging palalo pa siya. So, hindi kapatid, hindi tunay. Doon mo makikilala. Alam ko, sinagot-sagot niya si Shelby. Opo, pati si Kuya Baron Script. Ayan nga. Yun din na napansin ko iba. Ako Davao kasi ako eh. Yung, hindi sa pagano, yung Kabigan isang na anak naman kasi to si ng Pulong, Rilto. si Rigo. Hindi naman matawag kong best friend, pero tropa ko talaga. Pero, sabi ko nga Rigo, pagdating sa usaping politikal, wala kaming wala kang marinig na bias sa amin. Pero mananatili lang naman isa lang naman ang gusto namin, yung mapayapang paglilingkod. Tsaka siyempre, biblical din naman yung corruption na pinapairal ng mga gahaman. Sa amin, kumbaga sa inyo, si Rico kasi katropa ko talaga yan sa basketball, sa lahat. Kumbaga, ang hindi niya maintindihan na bakit ang Iglesia ni Cristo pagdating sa yung CPRD kasi dito, nagkaroon din naman ng issue with the Iglesia ni Cristo nung panahong hindi siya binoto ng Iglesia ni Cristo as a mayor ha. So, nung hindi siya binoto, pero alam naman namin na mananalo pa din siya. Kaya pinatawag nga siya, mananalo ka pa din naman, kaya lang mayroon ka lang naapakan na yung naulat dun sa yun. So, after that, nanalo siya. After nanalo siya, nagkaroon siya ng konting sa iglesia, pero bumawi din naman siya. So, to cut the story short, wala pagdating sa pamumulitika, ang layo talaga ng Oo, bakit tayo nagkakaroon ng argumento about kasi mga taxpayer din tayo eh. May sarili tayong boses eh. Tama yung Kuya Relto kasi ganito yun eh. Maging as individual, meron tayong, alam mo yun, Mother Earth, natulog ka na meron Mother tayong Earth. napupusuan or may experience tayo na
kumbaga nagawa na kabutihan sa atin ng tao. Pero at tinitingnan natin kasi in general ng kabuuan ng iglesia na huwag kang sumali dun sa politics na yan na kahit alam mong malapit sa puso mo, tayo sinisika pa rin natin na maging neutral pagdating sa bagay na yan. Kahit ako kung tutuusin talaga, talagang makatatay digong talaga ako. Pero hindi yun sa layunin ko na maging one-sided. Di po ba? Kasi ang titingnan mo lagi na yun, yung sa aral na wag kang tumali doon sa ganong usapan ng mga politics na yan. Maging neutral ka lang. Kung ano yung, kahit anong gusto mo yan, tapos hindi naman gusto ng pamamahala yan, wala kang magagawa. Kasalanan to ni Kundi Paisan. gawin mo yung, kung ano yung nararapat, di po ba? So, ganun tayo, di po ba? Saka kuya, yung mga bagay na ganyan, ilang beses na tayo nasubukan dyan. Yung mga panahon na may mga pinasya na hindi gusto, may mga sumuway. O saan sila ngayon? Laglag din naman. ng Saan wala, sila? diba? Oo. Kaya nga sa Sa atin, isang tama kaya sa yan. atin na hindi kayang gawin ng kaibayo natin sa pananampalataya, yung pagsunod. Yung pagsunod. Yung hindi tayo kailanman napahamak sa pagsunod Hindi tayo kailanman napahamak sa pagsunod Opo. Kuya Rolto, kaya yung mga mabalitaan mo naman, naririnig mo sa mga fake news dyan sa Facebook, sa lahat ng platform na maraming mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na hindi sang-ayon dun sa pinasya ng nangunguna sa kanila, mga ganon. Natatawa na lang ako talking without knowing to mga tao na to. Dumaan si Kumpul. Kumbaga, At sa tagal natin sa iglesia, meron bang ganun? walang ganon. Diba? Marami ang iglesia ng Cristo na hindi sa ayon sa pasya ng may ganun ba? Sa Kasi, tagal natin sa iglesia, may ganun ba? Kasi tunay na unang-una, Iglesia ni Cristo. Unang-una kuya, pagdating sa pagpapasya ng pamamahala, hindi natin ipinagtatagumpay kung sino ang nanalo. Ang pinagtatagumpay natin yung kaisahan, yung pagkakaisa. Pagkakaisa. Tempo, nakichismis Oo, ka na Hindi, totoo naman. yun. hindi tayo kailanman naging happy. Temo, yung mga Katoliko, binoto nyo naman yan Diba? 2% nga lang ang turing nila sa atin, tapos tayo pa sisisihin. At saka Kuya Relto, ganito lang yun ang tunay kasi na Iglesia ni Cristo ay submissive. Kasi yung sinasabi nila na nagagalit. So, na lang, paninira na lang. Paninira talaga. Sa mga kaibayo natin, tandaan nyo, lagi nyo sinasabi, 2% lang kami. We are the minority and you are the majority. Tapos, eto, may mga nakawang nangyayari. Huwag mo isisi sa amin. 2% lang kami. 2% lang kami. Every election, ang ipinapanalo ng Iglesia ni Cristo, hindi yung politiko ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Kasi yun ang utos ng Biblia, yun ang utos ng Diyos na tinutupad ng At saka, Iglesia ni Cristo. nakikita ko dyan dahil ginagawa nila yan. Yung dilema na ginagawa nila na pang-sisisi, 2% ka, binoto nyo yan. Wala na silang makitang dahilan yan. Yung sugat na sa kanila lang, pero gusto nilang ipasa yung sugat na yun sa Iglesia ni Cristo. Alam mo bakit? Unang-una kuya, yung mga binoto na yun na lumapit sa Iglesia ni Cristo, mga Katoliko yun Mga Katoliko yung gumawa ng sarili nilang multo. Ito ba? Dapat sisihin nila yung membro nila na Saka yung nagpasa sila ng mga plataforma, ito yung plataforma namin, sana supportahan nyo kami. Di ba, siyempre, siyempre, nag-umpisa ng tama, magwawakas ng mali. Hindi na natin jurisdiction yun. At saka ibalik mo Kuya Relto, kahit isa sa kanila tumindig, sino yung namumuno sa kanila, kahit isang individual sa kanila, ano man ang religion nila, meron ba silang alam
na yung lumapit sa kanilang politiko, alam ba nila yung isipan ng taong yan na end of the day, hindi ba gagawa ng kalukuhan yan? Alam ba masakit. nila? Tiyak ba nila? Tsaka masakit, halimbawa tayo sa Iglesia ng Cristo, na-involve lang yung isa sa mga katiwalian. Tanggal, tiwalag agad. Tapos paparatangan nila tayo na nagpaparami lang. Sana kung nagpaparami lang tayo, wala nang tiwalagan dito. Di ba? Tapos tiwalag. Sa kanila, harap-harapan, lantaran na may corruption, may pagnanakaw na may tiwalagan ba? Father Ern, Di ba? anong comment mo? Kaya nga kuya, dumarami Ay, Kuya Nor. yung Si taong Enzi nandito eh. masasama dahil pinanatili nilang nakakabit sa kanila. Kasi kung mayroong pagdidisiplina, hindi mangyayari yung ganun eh. Wala. Hindi mangyayari yung ganyan. Hindi mangyayari. Kaya nga, Balik ko kaya. kaya nga ang kasamaan lalong dumarami, nagmumultiply.